Malamig na ligaw na latian. Dumating ang mga kalaban. Puno ng panganib. Mag-ingat ka ng mabuti. O matatapos ang iyong buhay. Iyan ang inilarawan ng mga hangal na puting salamangkero sa lugar na ito. Sa mundo ng Salamangka, kapag nasa tamang edad na tayo, kailangan nating lahat ng gawin ng paglalakbay para suriin ang ating kakayahan na maging isang tunay na salamangkero. Kung hindi ka makakapasa, kailangan mo umalis sa mahiwagang nayon at manirahan sa madilim na latiang ito. Pwes, hindi ka magaling kaya ka nandito? Ako si Akasha, ang dakilang batang itim na salamangkero sa lahat. Nagbibiro lang ako. Ang init ng ulo. Hintayin mo ko. Hayaan mo akong pumunta sa mundo ng mga tao kasama ka. Ano ang paglalakbay para masuri ang isang salamangkero? Tulungan ng mga tao. Natuparin ang kanilang misyon sa buhay. Ha? Pero naaalala ko, wala kang pagmamahal sa mga tao. Magantay ka at makikita mo. Magiging masaya to. Gaya ng naisip ko, napuno ng pananabik ang kapaligiran ng mag-aaral ng bruha. Ang buong silid. Medyo hindi gaanong masaya ang kapaligiran nang makita nila ako. Bago gawin ang pakikipagsapalaran, ang mga kaibig-ibig na munting mga bruha ay bibigyan ng sombrero ng pag-uuri. Sinuri ng sombrero ang mga kakayahan ng bawat salamangkero at nagpasya kung anong uri ng mahika nila mula noon. Naku, iniisip ko kung anong magiging sombrero ko. Mga halaman, apoy, o elemento ng tubig. O magkakaroon ng mga bungo sa sombrero? Huwag kang mangamba, sombrero. At huwag makipagtulungan sa kanya, pati kay Jenna at Florence. Pagkaraan ng ilang sandali, totoong ibinigay sa kanya ng Diyos ang pinakaayaw niya. Ang aking grupo ay tila puno ng mga miyembro na hindi masaya sa kanilang mga kakayahan. Ang aming misyon ay tulungan ng isang tao na mag-ani ng mga bagong pananim at magtanim ng mga bagong buto. Talaga bang isa itong misyon? Siguradong nagbibiro sila. Nagpatuloy ang tensyon sa paligid sa panahon ng paglilipat. Si Wendy may kakayahang kontrolin ang lagay ng panahon at mahilig mag-alaga ng mga bulaklak. Kaya palagi niyang iniisip na dapat siyang maging isang salamangkero ng halaman. Si Florence, ang salamangkero ng halaman, kumpara sa iba, tila mas gusto niyang lumipad sa likod ng isang ibon. At ang huli ay si Jenna, isang mahiyain at mahinhin na dalaga. Tila mas gusto niyang maging isang salamangkero ng panahon para maging ulan. Kaysa makontrol ang mga hayop tulad ngayon. Lalong mas kawili-wili, silang tatlo ay kinasusuklaman ng bawat isa. Masyado bang madali para sa atin ang misyon na to? Amoy na amoy ko, may gagawin silang maganda. Halata naman, Ani? Hindi ba ito isang bagay na magagawa ng sinuman? Hindi na kailangan ng kapangyarihan ng isang salamangkero. Alam kong lahat tayo ay ayaw sa sarili nating kakayahan. Ano kaya kung magpalitan tayo ng sombrero? Magagamit ng lahat ang kakayahan na gusto nila. At pagkatapos, ang bawat tao ay gagawa ng kanyang sariling paraan para matapos ang gawain. Basta, magkita tayo sa panimulang lugar pagkatapos ng araw. Sige! Ito ay mas kawili-wili kaysa sa naisip ko. May mga bagay na hindi umaayon sa plano. Inaasahan ko ding magkakagulo. Si Wendy lagi ang pinakamabilis. Kinuha niya ang bakanteng lupain. Sa halip na tulungan ng mga tao na magtanim ng mga buto, mabilis na lumikha si Wendy ng mga higanteng kalabasa. Naku naman, may mas mahirap pa ba? Ngunit ang saya ay hindi nagtagal. Ang mga kalabasa na yon ay lumaki ng lumaki hanggang sila'y sumabog. Puno ng tubig ang loob nito. Mabilis silang naging baha, binaha ang mga bukirin. Kasama na ang mga lugar na hindi pa naaani. Ang dalawang magaling na kasama sa grupo ay tila walang balak na tulungan ang kanilang kaibigan na solusyonan ang nangyari. Ang hardin ay ang lugar ng pag-aari ni Florence. Buong kumpiyansa niyang binigas ang salamangka para tawagin ang mga ibon na lumapit at tulungan siya sa pag-ani. Bakit mapanira ang mga ibon ng ganito? Huwag kayong magkagulo! Umalis kayo! Hoy! Hindi ako gumagawa ng gulo! Hindi nagtagal, ang hardin ay nawasak na parang bukirin ni Wendy kanina lang. Bago ang malaking pagkakamali ng kanyang mga kasama, hindi madaling nasiraan ng loob si Jenna. Pwes, isang kapuri-puri na kabutihan. Alam kong sinusubukan niyang patunayan na siya ang pinakamagaling. Ngunit, sa halip na itaboy ang masamang ibon, ginulat ako ni Jenna sa ibang paraan. Talagang may kakayahan siyang maging isang kontrabidang bruha. Tignan ang yelong halimaw na nalikha niya. Hindi! Imposible! Hangal ka ba? Jenna! Takbo!
Sa nakikita ko, pare-pareho kayong hangal at walang kwenta. Sa tingin niyo ba'y napakadali ng gawain? Kaya, hayaan niyo akong tulungan kayong gawing mas mahirap ito. Isa kang salamangkero, pero tinutulungan mo ang isang yelong halimaw? Hindi bale. Basta ito magpapalakas sa akin. Sige, sakupin natin ang nayo ng tao. Akasha, baliw ka! Kung mabigo ang misyon, tapos na tayo! Talaga? Paano mo ako parurusahan? Hahabulin mo ako sa latian na yon? Huwag mong sabihin hindi mo alam na doon ako pinanganak. Ano ka ba? Kung hindi mo ako kayang habulin, pumunta ka dito mismo at parusahan ako. Naku, hindi! Kung wala ang sombrero, wala tayong kapangyarihan! Hindi ako binigo ng yelong halimaw. Hindi nagtagal ay nahuli nito ang aking tatlong makukulit na munting salamangkero sa dulo. Hindi natin kayang mag-isa. Kailangan nating magtulungan. Walang silbi to. Ang kapangyarihan ng salamangkero ay umaayon sa sombrero. Ngunit ang munting si Windy ay lumikha ng mahika. Hindi alam ng mga hangal na yon na ang tunay na kapangyarihan sa loob na sinuri ng sombrero para sa kanila ay hindi mawawala kahit walang sombrero. Naintindihan ko na. Ako naman. Hindi naman ako binigo ng yelong halimaw. Mabilis siyang nag-ibang anyo sa isang yelong pana na nagpaputok sa mga palasok kay Windy. Naku, hindi siya kasing liksigay ang inaasahan ko. Lalong tumindi ang liwanag na nilikha ni Windy, dahilan para mapasigaw ang halimaw sa sakit. Unti-unting natunaw ang kanyang kalasag na yelo. Dito natapos ang oras na mapanood ang drama. Kailangan ko pa rin silang asikasuhin. Hindi mo ako matatalo. Ang kakampi ko. Magaling. Alam kong wala sila kumpara sa'yo. Tara, itim na salamangkero. Ano ang susunod nating gagawin? Tignan ang mga kaawa-awang makukulit na bata. Ang tapang yung sirain ang yelong kalasag ko. Tignan mo kung paano kita paparusahan. Hangal! Ah! Ah! Ano ginagawa mo? Ito ay ang katapusan ng mga madadaldal at mayabang. Oras na para umuwi. Nakalimutan ko. Kung ayaw mong pumunta sa madilim na latian para makita ko, bilisan mo at linisan mo ang lahat. Walang ibang lugar na magpahinga kaysa sa bahay mo. Nakakapagod makisama sa mga tapat na salamangkero ng masyadong matagal. Taksil! Ano ba talagang gusto mo? Akala ko ba kontrabida at magkakampi tayo? Kakampi? Naalala ko wala naman akong sinabing kakampi mo, di ba? Kontrabida? Maganda nga. Pero ang mga halimaw na kontrabida na tulad mo ay iniinis ako ng sobra. Mas mabuti kung ang iyong ambisyon ay limitado tulad ng iyong katalinuhan. Ang aking mga mahal na kaibigan ay tila nakamit ang kanilang layunin. Eh bakit mo ako pinalakas? Ang mga salamangkero ay mahilig magmalasakit sa iba at mahilig magtrabaho ng labis. Walang sakit, walang pakinabang. Nagsisimula ng masyadong umasa ang mga tao sa mga salamangkero dahil palaging dumadating ang mga ito para tumulong. Hindi nakakatulong yun. Ginagawa nilang mas mahina ang mga tao. At saka, nagkaroon ng alitan ng grupo ng mga mag-aaral na bruha sa simula at madaming kontradiksyon. Kaya meron silang iisang kaaway. Nabanta sa kanilang mga interes at buhay. Maaari silang magkaisa. Sinungaling! Ang lakas ng loob mong gamitin ako. Kapag nakalabas ako, tingnan natin kung kaya mo pang maging kasing bastos mo ngayon. Naghihintay ako. Ngayon, kamustahin mo ang kontrabida sa aking koleksyon. Siya nga pala, hindi ako ganun kasinungaling. Ako ang dakilang batang itim na salamangkero sa lahat. Si